Isipin ninyo ang isang mundo kung saan ang isang lihim na tula ay mas malakas kaysa isang sigaw, kung saan ang kulay ng damit ay may kahulugan, at kung saan ang pag-ibig ay kasing ganda ng buwan, ngunit kasing bilis ding maglaho. Dadalhin tayo ng kwento ngayon sa sinaunang Japan, sa loob ng marangyang imperial na korte kung saan ang damdamin ay tinatago sa likod ng mga kortina at ang puso ay nagsasalita sa pamamagitan ng tula. Ito ang kwento ni Hikaru Genji, ang maliwanag na prinsipe, at ang nobelang kinikilalang unang psychological na nobela sa buong mundo, ang kwento ni Genji. Ang kwento ay naganap noong panahon ng Heian sa Japan. Sa panahong ito, mahalaga ang imperial na korte at pinahahalagahan ang sining, tula at magandang asal. Malaki rin ang epekto ng katayuan sa lipunan, sa buhay at relasyon ng mga tao. Madalas ding ipinapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng tula at banayad na kilos. Ang may akda ng nobela ay si Murasaki Shikibu, isang babaeng maharlika na naninirahan sa loob ng korte. Isa siya sa mga unang babaeng nobilista sa kasaysayan. Kilala siya sa malalim na pag-unawa sa damdamin ng tao, lalo na sa karanasan ng kababaihan. Ang pangunahing tauhan ay si Hikaru Genji, na ang ibig sabihin ay maliwanag na prinsipe. Siya ay anak ng emperador, gwapo at maraming talento tulad ng musika at pagtula. Ngunit kahit halos perpekto siya sa panlabas na anyo, marami siyang kahinaan pagdating sa damdamin at pag-ibig. Sinusundan ng nobela ang buong buhay ni Genji, lalo na ang kanyang mga pag-ibig at relasyon. Ipinapakita rin dito ang kanyang pagangat at mga pagsubok sa loob ng korte. Makikita natin kung paano nakaapekto ang kanyang mga desisyon sa ibang tao. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ipinagpapatuloy pa ang kwento sa susunod na henerasyon. Isa sa pangunahing tema ng kwento ay pag-ibig. Ngunit dito, ang pag-ibig ay hindi lang masaya, madalas din itong masakit. Maraming relasyon ang puno ng selos, lungkot at pananabik. Ipinapakita na ang pag-ibig ay komplikado at hindi perpekto. Isang mahalagang konsepto sa nobela ay ang mono no aware, na nangangahulugang banayad na lungkot dahil alam nating panandalian lang ang lahat. Sa kwento, makikita na kumukupas ang ganda, lumilipas ang kabataan at nawawala ang pag-ibig. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang bawat sandali. Sa mundo ni Genji, mahalaga ang kagandahan. Pero, hindi lang ito tungkol sa pisikal na anyo. Kasama rito ang maayos na pananamit, magandang sulat kamay, husay sa pagtula at pagiging sensitibo sa kalikasan. Ipinapakita nito na ang tunay na kagandahan ay may lalim at damdamin. Malinaw ding ipinakita sa nobela ang kalagayan ng kababaihan noon. Madalas silang nakahiwalay at limitado ang kalayaan. Ngunit sa kabila nito, nagkaroon sila ng impluwensya sa pamamagitan ng talino, sining at damdamin. Ipinapakita ng may akda ang kanilang lungkot, selos at pananabik sa isang makataong paraan. Ilan sa mahalagang tauhan ay si Lady Murasaki, ang pinakamamahal ni Genji, si Fujitsubo na nagpapaalala sa kanyang ina, si Aoi no Ui, ang kanyang opisyal na asawa, at si Rokujo Lady na kilala sa matinding selos. Bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng pag-ibig at damdamin.
Mahalaga ang The Tale of Genji dahil itinuturing itong unang nobela sa mundo. Isa itong obra maestra ng panitikan Hapon at nakaimpluwensya sa sining at kultura sa loob ng mahigit 1,000 taon. Isa rin ito sa mga unang akdang tumalakay ng malalim sa psikolohiya ng tao. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng kwento ni Genji na ang buhay ay weather lang. IST para mga bulaklak ng tagsibol. Napakaganda, ngunit hindi nagtatagal. Ang pag-ibig ay maaaring maglaho. Ang kabataan ay lumilipas. Ang kaligayahan ay hindi permanente. Pero marahil, iyon mismo ang dahilan kung bakit sila mahalaga. Dahil alam nating panandalian lang ang lahat, natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali, bawat damdamin at bawat taong dumadaan sa ating buhay. At tulad ni Genji, dala natin ang alaala ng mga pag-ibig at karanasang humubog kung sino tayo.